Hallelujah, 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 Hallelujah. Ikaw, O Kristo, ang daan, ang katotohanan at buhay, patungo sa Amang mahal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at panalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Bakit ka nababalisa? Ano ho ba ibig sabihin ng pagkabalisa? Ito yung tinatawag nating a person who experiencing anxiety. Bakit ka nababalisa? Minsan magandang tanong. At sa panahon ngayon, we are facing, nakakaranas tayo ng anxiety. Saan ang gagaling ang anxiety? Isang magandang tanong. Ang sabi ho nila, they define anxiety ay parang merong kang kinakatakutan na pwedeng mangyari o pwedeng hindi mangyari. Pero sa isip mo, parang nangyayari na. At dahil sa isip mo nangyayari na siya, nagkakaroon ka na ng emosyon. Kinakabahan ka na, nagiging aligaga ka na, hindi ka na mapakali. Pero hindi pa siya nangyayari. Yan ho yung anxiety. May hindi magandang mangyayari o pwedeng mangyari o pwedeng hindi. Pero yung reaksyon natin ay parang nangyayari na. At sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag kayong mabalisa. At ilang beses sa ating ebanghelyo at sa buong Biblia na sinasabi, huwag tayo mabalisa, huwag tayo matakot. At pinapangako ni Jesus sa atin na sa kabila ng takot natin, sa kabila ng pangamba natin, ay nariyan siya. Sa kabila ng mga iniisip natin, mga binibitbit natin, napakiramdam natin ay ang bigat-bigat na.
Minsan, kailangan din nating ihinga ito sa Panginoon, hindi ba? At pag nahinga mo na ito sa harap ng Panginoon, parang ang gaan na sa pakiramdam. Kasi ang Diyos, sabi niya, sa kabila ng ating takot, pangamba at pagkabalisa, siya ang daan, ang katotohanan at buhay. At kung ang Diyos ang susundan natin, wala tayong dapat ikapangamba. Dahil siya ang daan. At ang daan na tatahakin natin kasama niya, hindi naman niya pinapangako na magiging komportable ang daan na iyon. Hindi naman pinapangako ng Diyos na walang hirap. Kasi ang daan ni Jesus ay ang daan ng krus. Ang daan ni Jesus ay ang daan ng krus. Pero hindi ibig sabihin noon mag-isa tayong lalakad doon. Hindi ibig sabihin na pag sumunod tayo sa Kanya, mag-isa tayo maglalakbay. Ang pangako sa atin ni Jesus na sa pagsunod natin sa Kanya, hindi tayo nag-iisa. Sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ni Jesus, kung gusto ninyong sumunod sa akin, limutin ang sarili, pasanin ang inyong krus, at sumunod kayo sa akin. Ang daan ni Jesus ay ang daan ng krus. Ang daan ng pag-aalay. Ang daan ng pagbibigay ng sarili. At minsan, ang daan ng krus, aminin natin, ay hindi naman talaga madali. May kalakip na paghihirap, may kalakip na pagsasakripisyo. Pero ang pangako ng Diyos sa atin, kasama ninyo ako lagi. Sa kabila ng iyong mga takot at pangamba, sa pagkabalisa, ang pangako lagi din ng Diyos sa atin, huwag kang matakot, kasama mo ako. Ako ito, ang iyong daan. Sumunod ka sa daan ko, sabi ni Jesus, at aakayin at sasamahan kita. Pangako din sa atin ng Diyos na siya ang katotohanan. Sabi nga ho, ang tao na namumuhay sa Diyos, namumuhay sa katotohanan. At ano ang katotohanan ito? Ang katotohanan ng mabuting balita. Kaya maganda rin para sa atin bilang Kristiyano, sa ating pagtahak sa katotohanan. Hindi ba pag ang tao ay namumuhay sa katotohanan, hindi nagbabalat kayo, hindi nagkukunwari, hindi ba magaan ang kanyang pakiramdam? Hindi ba pag ang tao ay namumuhay hindi sa kasinungalingan, wala siyang kinakatakot? Bakit? Kasi namumuhay siya ng totoo. Kung ikaw ay hindi namumuhay ng totoo, takot na takot kang makita ng misis mo yung cellphone mo dahil may kachat kang iba. Kabadong-kabado ka pag andyan ang misis mo. Baka makita ang cellphone mo. At pag nabuksan niya, naku, huli ka balbon. Kung namumuhay ka sa katotohanan, wala kang dapat ikatakot. Wala kang dapat ikapangamba. Kasi namumuhay ka ng totoo at tapat. Hindi ba? Ang pagdaan natin sa daan ng katotohanan, inaanyayahan din tayo ni Jesus na walang takot sa tao na namumuhay sa katotohanan. Walang takot at pangamba. Kahit ho ang mga alagad, sila ay nung sa simula ng kanilang paglalakbay, kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi naman naging madali ang daan nila. Kung ating babalikan ang mga unang pagbasa, kung kinikwento sa atin ang gawa ng mga apostol, ang buhay ng unang Kristiyano, kung paano ipinahayag ng mga alagad ang mabuting balita. Hindi naman ito naging madali para sa kanila. Ilang beses silang nakulong, pinagbantaan, sila hinagupit.
Hindi naging madali yung daan para sa kanila. Pero, sila ay ganap. Masaya sila. Kaya nung sila ay hinuli at hinagupit, umuwi silang masaya. Bakit? Kasi nanatili silang tapat sa katotohanan ng mabuting balita. Nanatili silang masaya dahil ang katotohanan ng mabuting balita ang pinaninindigan nila at kinakapitan. Maganda rin sa atin bilang mga deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno na mamuhay tayo sa katotohanan ng kanyang salita. Mamuhay tayo sa katotohanan ng mabuting balita ng Panginoon na siyang gabay natin patungo saan? Patungo sa buhay. Dahil si Jesus ang ating buhay, si Jesus ang ating sinusundan, siya ang katotohanan. Nagkakaroon tayo ng buhay. Makikita mo sa isang tao kung may buhay sa kay Kristo, siya ay nananalig kay Kristo, kahit na may mga problema, may suliranin, buhay pa rin siya. Hindi yung humihinga lang. Kasi meron nga, humihinga nga, para namang naglalakad na patay, walang kabuhay-buhay. Pero ang isang Kristiyano na nananalig kay Kristo, buhay na buhay. Kahit may problema, kaya niyang ngumiti. Bakit? Kasi si Jesus ang kinakapitan niya. Si Jesus ang sinasaligan niya. Kahit man may mga konting problema tayong kinakaharap, may mga pagsubok tayong pinagdaraanan, dahil nandiyan ang Diyos, kasama natin ang Diyos, ang katotohanan niya ang kinakapitan natin, matatagpuan natin ang buhay at buhay na buhay tayo. Hindi tayo parang papatay-patay. Dahil si Jesus ang pinagmumulan ng buhay natin. Ang ating debosyon sa Kanya ang pinagmumulan ng buhay natin. Kaya walang pinapangambahan ng isang Kristiyano dahil sa Diyos siya kumakapit, sa Diyos siya nagtitiwala. Kaya kaya niyang ilatag at ilagay ang kinabukasan niya sa Panginoon. Kaya walang nababalisa. Kaya wag nang mabalisa, sabi ni Jesus. Manalig tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, sundin ang Kanyang daan. Siya ang katotohanan. At kahit ano man ang haharapin nating suliranin, alam din natin bilang Kristiyano na may Diyos tayong kakapitan, may Diyos tayong sasaligan, may Diyos tayo na sasamahan tayo. Kaya ang bilin sa atin ni Jesus, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Si Jesus ang ating daan, ang katotohanan at buhay. Amen.